Pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Ito ang number one, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number one. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako po si Nina. Gusto ko lang pong i-share itong problema ko sa boyfriend ko. Actually, kailan ko lang po ito naramdaman. At sana po maintindihan nyo ang kwento ko because hindi po ako ganun kagaling pagdating sa mga detalye. Meron pong babaeng sobrang aminado na meron siyang gusto sa boyfriend ko. Dati, kasama namin siya sa barkada. Pero nung naging kami ni BF, talagang umiwas kami sa kanya. Kasi kahit yung boyfriend ko, ayaw niya doon sa babae na yun. Kaya rin hindi niya nagawang ligawan. At sa totoo lang, hindi rin naman talaga siya ganun kaganda. Kaya ngayon, napapansin ko lahat ng mga suot ko. May ganun din yung babae. Pati yung mga gamit na meron ako, yung pananamit ko, meron din siya. Kumbaga, iniba niya yung style niya at feeling ko, ginagaya niya ako. May mga bagay din siyang ginaya sa akin tulad ng mga paglalambing ko sa boyfriend ko. Hilig po kasi ni boyfriend na kumain. Kaya naman kapag hindi kami magkasama, nagpapadeliver ako ng food para sa kanya. Tapos malaman-laman ko, binibigyan niya rin pala ng pagkain yung boyfriend ko kapag wala ako. Tapos nito lang, napansin namin yung malaking glow up dito sa babae na to. Nabalitaan ko na lang na talaga palang gumastos siya para lang gumanda at para mapansin siya ng mga lalaki sa barkada namin, lalo na ng boyfriend ko. Yun pala yung dahilan kung bakit umalis siya ng bansa at pumunta doon sa Thailand.
problema doon kung gusto niyang gastusan yung sarili niya. Pero naiinis lang ako doon sa idea na ginagawa niya ang lahat ng yon para sa boyfriend ko. Tapos ito pa. One time, nag-inuman kami ni BF. Medyo tipsy na siya at may tama na, kaya kung ano-ano nang tinanong ko sa kanya. Kilala ko yung boyfriend ko. Hindi siya nagsisinungaling, lalo na kapag may tama na ng alak. Bigla niya ba namang sinabi na gumanda daw yung babae na yon sa paningin niya. Tapos bigla niya raw na-appreciate yung effort ng babae na to. Yung lahat-lahat ng ginagawa niya para sa boyfriend ko, nagbubunga na. Kaya naman nagulat ako, DJ Lindsay. Bakit parang bigla niyang nagustuhan yung babae na yon? Eh, nandito akong girlfriend niya. Alam mo, dati wala naman talaga akong pakialam na nagpapapansin yung babae na yun. Kasi alam ko naman na never siyang magugustuhan ng boyfriend ko. Pero sa kanya na nanggaling eh. Na gumaganda sa paningin niya yung babae na yun. At natatouch siya kapag nakikita niya nag-e-effort yung babae. Pinagluluto siya, binibilhan siya ng pagkain, at minsan tinatawagan pa siya. Ngayon daw na-appreciate niya yung babae na yun. Ni hindi ko nga alam na nag-uusap na pala sila. Tuloy ngayon, paranoid ako. Ano, aalis na ba ako? Makikipaghiwalay na ba ako sa boyfriend ko? Ano bang dapat kong gawin? Seryoso po ako sa tanong ko. Ngayon lang ako nagselos ng ganito. Sana po sabihin niyo sa akin kung anong dapat kong gawin. Kailangan bang magpaganda rin ako? Kailangan bang makipagkumpetensya ako doon sa babae na yun? Natatakot po ako na baka mawala sa akin ang lalaking pinakamamahal ko. Tulungan niyo po ako. Ako po si Nina. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Ninya, halika na. Pumunta na rin tayo sa Thailand, sa South Korea, sa Japan. Oo. Panahon na siguro para magpa-rhino tayo. Halika na, be. Samahan kita, libre mo ako, be. O kaya, punta tayo kay Doc Clarence. Let's go! Oh my gosh! Hindi na natin kailangan lumayo pa. Meron sila dyan sa Makati at saka sa Santa Rosa, Laguna. Wow! Hi, Doc. Love you. Nakakaloka.
O yan nga bang gagawin mo? Dapat bang makipagkompetensya ka sa babaeng may gusto doon sa boyfriend mo? Siguro feeling ko hindi mo na-imagine na mag-e-effort ng ganun kalala yung babae, no? As in talagang magpapaganda, as in talagang e-effortan, talagang, alam mo yun, mag-e-exert talaga ng malala na, importance, at effort doon sa boyfriend mo. Iba rin yung pagmamahal nitong babaeng to, no? Tsaka pagpapabibo niya doon sa boyfriend mo. Dami-dami naman lalaki. Tsaka sabi mo, you belong to the same circle. Ibig sabihin, alam niya kung gaano ka kamahal ng boyfriend mo. Pero bakit umiepal pa rin tong babae na to? Yan ang tanong. Diba? Ano ba? Ano bang lahi ng babae na 80s? Nakakaloka. O yung mga babaeng ganyan ha, medyo baka mamaya mabati kayo, no? Pag alam ninyo may boyfriend na, medyo tumabi na kayo, no? Baka mamaya may babasag na mukha. Huy! Hindi! Hindi ka magiging violent. O yung respeto doon sa relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Wow! Pero nagtataka din ako, what made you think na yung pagpapaganda or glow up ng babae na ito, para lang doon sa boyfriend mo? Di naman kaya parang grabe naman yung efforts ng babae para sa boyfriend mo? Super pogi ba? Wow! Yung boyfriend mo? Na-curious tuloy ako sa umoka nung boyfriend mo. Diba? So, ano nga bang dapat gawin nitong si Nina? Si Nina na talaga nai-insecure na, nagsiselos na at parang napapraning na dahil ang katapat niya talagang nag-e-effort, nagpapaganda para doon sa kanyang boyfriend. Boyfriend niya, ha? So, halika na i-message mo kung anong dapat mong gawin kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Nina. Facebook.com/EnergyFM1067. Okay? Sabi dito, i-break mo na, sabi ni Mar. I-break mo na yan, wala ring kwenta kaya ibigay mo na yung jowa mo. Red flag yan, walang loyalty. Kapag mag-asawa na kayo at may maglandi sa kanya na magandang babae, for sure, papatulan niya yan. Grabe naman, agad-agad. Sabi naman ni Bless, i-break mo na yan, madam. Ikaw na lang ang hadlang para maging sila. Grabe naman. Talo ng malandi ang maganda, believe me. Pero mas lalo kang magpaganda dapat. Yung kahit wala na kayo, maganda ka pa rin. Sabi naman ni Cha, alam mo sa totoo lang, ang pangit. Ang pangit ng ugali mo. Uy, grabe. Di mo na kailangan laitin yung tao na hindi siya maganda. O siya, isaksak mo dyan sa'yo yung boyfriend mo kuno. So feeling nyo may attitude din si Nina. Sabi naman ni Misha, huwag kang masyadong nagagalit sa mga lalaki. 'Di ba? May tukso din kasi talaga. Sabi naman ni Mayla, bigay mo na, walang kwenta yung boyfriend mo na yan. Para wala kang problema. Grabe naman, wala nang laban, ibibigay mo agad. Sabi naman ni Ate Rosie, ang babaeng landi, gagawin lahat para maagaw ang boyfriend mo. Sabi naman ni Jessica, hindi biglaan na na-appreciate niya yung babaeng yun. Hindi yun ang dahilan sa pagpapaganda, diba? Kundi dahil sa consistent na efforts niya habang ikaw po, sender, ay parang naging kampante lang habang nangyayari yung mga bagay na yon. Kung mahal ka po talaga ng boyfriend mo, walang titibag doon. Kaso, maganda, kaya alangan na po yung boyfriend mo. Ano daw yun? Gusto ni BF ng libre lagi. Hanap ka na ng iba, ate. Grabe. Sabi ni Abet, naku po Ninya, patay tayo dyan. Bumili ka na ng mga branded bag. Tingnan natin kung gagayahin ka rin. Sabi ni Lara, to all higad out there. Ang sama ninyo. Give up na muna po yan, ate girl. What if kung maging mag-asawa kayo, madali ka na lang yan iwan. Ay, ganon. Feeling mo. Sabi naman ni Bernadette. Sabi dito ni Bernadette, TJ Lindsay, baka naman nawala yung message. Baka naman hindi lang para sa boyfriend yan. Usok kasi ngayon, arte-arte na lang ng mga babae. Kasi nga di ba? True naman, di ba? Pwede rin naman. Sabi naman ni Adrian, yung dating nilalait-lait mo ngayon, nag-backfire na sa'yo because of insecurity. Buti nga sa'yo, tinolerate mo kasi. At nasisi pa nga po si Nina sa bandang huli. Sabi naman ni Kuya Hana, yan,
Ate girl, if mahal ka ng boyfriend mo, kahit anong tukso, hindi siya papatol. Kaso, mapusok si boyfriend kaya pumatol. Uy, wala pa namang patulan na nagaganap. Oo. Wala pa namang patulan na nagaganap. Kumbaga, na-open lang ni boyfriend sa inuman session nila ni GF na na-appreciate niya na nga daw yung the moves nitong babae na may gusto sa kanya. Wow! Oo. Alam mo kung ako yan, bigyan muna natin ng bigyan natin ng time si Arch. Imitation is the ultimate form of flattery. Take that as a compliment. As far as your jowa is concerned, kung kumpiyansa ka sa faithfulness niya sa'yo, then you need not to worry, diba? Kung talagang concerned ka, then have a serious conversation with your boyfriend. Kung mahal mo, ipaglaban mo. And don't be afraid to confront the girl. Protect what's yours. So, mataray ha. Pero alam mo, ito rule namin to ni Romel eh. Oo, share ko lang din, no? It's not that may pakialam kayo, pero wala lang, share ko pa rin. Lagi namin sinasabi na, halimbawa, kapag napunta kami sa ganyang sitwasyon, di sige, kunin ninyo, pag sumama sa inyo na. Oo. Diba? Kasi alam mo, ang tao, ang lalaking nagmamahal sa'yo talaga, kahit sino pa yung nasa harap niya, kahit ano pang gawin ng babae na yan sa harap niya, kahit maghubad pa yan, kung ayaw niya. Hindi mo yan makukuha. Kung talagang locked in siya with you. Pero kung talagang marupok siya at hindi siya, alam mo yon, hindi siya sure sa kanyang faithfulness and loyalty sa'yo, yun talaga, yung talo, di ba? Wow! Pero nakaka-trigger ba yung idea na na-appreciate nitong si boyfriend, yung ganyong klaseng babae? Sa tingin ko, bilang isang tao, syempre natural lang na talagang magwa-wonder ka at matatakot ka, di ba? Baka mamaya patulan ng boyfriend mo kasi di natin alam, minsan ang mga lalaki nagiging marupok. Oo. Diba pag nagbigay na ng motibo, baka biglang ilabas ang imbutido. Ay, ayaw natin ang ganyan. Pero feeling ko naman talaga, kailangan mo lang maging secured. Feeling ko kaya outbalance ka kasi hindi ka secure doon sa pagmamahal ng boyfriend mo sa'yo eh. At saka talaga naman nakaka-trigger at nakakatakot pag sinabi ng boyfriend mo na na-appreciate ko siya ha, in fairness ha. At gumanda siya ha. Grabe yung efforts niya para sa akin ha. Alam mo, tulad ng sinabi ng mga sender natin, ikaw na talaga yung makipag-usap. Talagang, alam mo yun, i-call out mo na yung babae dito sa portion na to. Wow! Oo, wala namang masama doon kung talagang tatanungin mo siya, Be, di mo alam na kami? Bakit binibigyan mo siya ng pagkain? Nanay ka niya? Oo. Ano to, may charity ka? Nakakahiya naman sa'yo. Kaya ko rin naman siyang bigyan ng pagkain. Hindi mo na kailangan gawin yan. Oo. Diba? Kaya pansinin mo siya, ang ganda mo ngayon ah. Oo, balita ko, nagpaganda ka raw para sa boyfriend ko. True ba? O, tingnan mo lang kung ano magiging reaksyon. Diba? So yun, call out mo na siya kapag halimbawa hindi ka na komportable sa mga pinagagagawa ng babae na yun. Right mo naman eh, di ba? Jowa ka eh. Tapos yun nga din, kung magkataon na talagang matukso yung boyfriend mo, then alam mo na kung saan ka lulugar. Alam mo na kung anong klaseng tao siya. Pero bago pa mangyari yun, dapat i-secure mo na, di ba? I-secure mo na kung ano yung sayo. Wow! Kung gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin para maprotektahan what's yours, sabi nga ng commenters natin. Pero kapag nag-slip pa din, kumbaga lumusot pa rin dun sa maliit na crack na yon yung boyfriend mo at pumatol siya doon sa babae, then it's out of your control na eh. Di mo na kayang kontrolin kung anong nararamdaman ng boyfriend mo. 'Di ba? Yung nararamdaman mo at kaya mong gawin, yun yung pwede mong, 'di ba, gawa ng paraan. Pero yung nararamdaman ng boyfriend mo at yung attraction niya at appreciation niya doon sa babae na yon, wala kang magagawa doon eh. 'Di ba? So ang gawin mo na lang, pagdasal mo na sana kung para sa'yo yung lalaki na yon, kung para sa inyo talagang isa't isa, at kung kayo talagang magkakatuluyan, sana patibayin pa, 'di ba? Pagtibayin pa yung relasyon ninyo. Ngayon, ipagdasal mo rin na sana kung hindi kami para sa isa't isa, Lord, alisin niyo na po siya sa buhay ko. Now na po, Lord. Opo, Lord. Now na po. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa, Lord. Diba?
Kasi Lord, ang sakit po eh. Ang sakit. Yaan mo na Lord, kung hindi siya para sa akin, alisin nyo na po siya Lord. Ganon. Ganon na mga dasal. Pag nagre-request ka, dapat, kumbaga specific. Kung anong gusto mo. Sabi ni Rick Bryan, hintayin mo na lang maging ex ka, Ninya, para ipapangalan sa'yo yung magiging anak nila. Hoy, kwento natin yan kahapon. Nakakaloka kayo. Sabi naman ni AJ, no need to compare yourself to others. If he truly loves you, no one is beyond your beauty for him. So true naman. Sabi ko nga, kahit paghubad pa yan, tumambling, mag-somersault sa harap. Sa harap mo or sa harap ng boyfriend mo, wala lang effect sa boyfriend mo. Mapapatingin lang siya, pero hindi siya sasama. Hindi siya gagawa ng kahit anong rason para maghiwalay kayong dalawa. Diba? Ganon yun. So dapat lang talaga linawin mo sa boyfriend mo na, itong babae na to nagpapapansin sa'yo. Anong take mo dito? Yung totoo. Linawin mo sa kanya. Dapat alam mo din at dapat alam niya rin na nababother ka doon sa ginagawa ng babae. Tapos kausapin mo rin yung babae, wala namang masama doon. Diba? Ang masama yung ginagawa niya na may girlfriend na nga, yung gusto niyang lalaki, diba? Pumoporma pa siya. Galawan ng lalaki yan eh. Diba? Sabi ni Lian, walang maayos na relasyon sa may malanding umaaligid. Pakawalan mo na yung boyfriend mo at ibigay mo na sa kanya. Marami pa dyan kesa naman niloloko ka. Baka hindi niya lang ngayon yan gawin sa'yo. Pag once na nagawa na magloko, pwede niyang paulit-ulit na gawin yon sa'yo. Wala pa namang ganap na panloloko. Kumbaga nagkainuman, nagkasabihan lang ng mga, whatnot, ganyan. At nasabi nga ng boyfriend, ang ganda niya, na-appreciate ko siya ngayon, yung mga efforts niya. So wala pa naman doon, papunta pa lang. Diba? Yun, so I wish you well. Sana maging okay ka, Ninya. And kung mag-alala, kung mahal na mahal ka ng boyfriend mo kahit si Solen Yusuf pa yan, wala siyang gagawin. Kasi greater yung pagmamahal niya sa'yo kaysa sa mga, alam mo yon, mga short time na kaligayahan lamang o short time na pagsasama lamang. Diba? Kung ikaw ba yung lalaki, bigla ka bang susunggab doon sa babaeng kailan lang nagpapansin sa'yo? Syempre hindi. Depende pa lang. Ewan ko, di ba? Pero bilang tayong mga babae, I can only say this. Hindi ako, di ba, susugal doon sa isang tao na kailan ko lang nakilala at hindi tested yung loyalty. Di ba? Siyempre, dito ako sa matagal ko ng kasama at matagal ko ng kilala, di ba? Sana ganun din yung boyfriend mo. Kaya huwag ka masyadong nag-aalala. Diba, sabi nga doon sa mga sinasabi nila, let it be, let them. Kung sa tingin mo, makukuha siya ng babae dahil sa mga ginagawa at efforts ng babae sa kanya, let him. Diba? Kung sa tingin mo, magkakaroon sila ng relasyon, let him, let them. Diba? Para hindi masyadong naaapektuhan yung mental health mo. At saka in the end, nasa iyo pa rin naman ang huling halakhak. Diyan ako naniniwala. Diba? 9:34 na po ng umaga. Mahal ko pang gako, baby ko. Giving you something from... Uy, I like this song. This one is called Ako'y Sa'yo, Ika'y Sa'kin. Kasama niyo pa rin po si Lindsay all the way till 11 in the morning. Dito pa rin yan sa 106.7 Energy FM. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal.